for reliable information that sticks. Hello everyone, welcome to Splat Communications, your channel for reliable, relevant, and accurate information regarding sports, surveys, statistics, science, politics, people, lifestyle, arts, travel, and technology. Our video for today is about the inspiring story of one of our Kababayan OFW, Arlene, who refuses to give up against whatever struggles and obstacles she and her family faced. She is a mother of 7 children, estranged from her husband 3 years ago, and was victimized by an illegal recruiter after her first contract ended in Saudi Arabia. Her story is a shining testament to the resilience and the indomitable Filipino spirit for the love of family. May we all draw inspiration from her. The full video can be viewed at the Presidential Communications Office platforms. Mic test ka muna, mic test. Arlene. Hello, mic test. Para ka namang di naloko. Para namang nangano ka, ha? So, napaka-special mo. Hi, Miss Arlene. Hello po. Married ka na ba? Ano bang, Separate po. Ah, talaga? Ilan ang anak mo? 7 po. 7? Di ka in love, no? In love dati. Arlene, anong kwentong pag-ibig, kwentong OFW mo? Bakit ka nandito today kasama namin? Yung pag-ibig ko po dati is in love ako sobra sa asawa. Nagkaroon kami ng 7 anak. Ano mga edad ng mga anak mo? 21, 19, 18, 17, 16 pala. At saka 14, 11, and 4 years old. Wow, 4 years old? Ibig sabihin, hindi pa ganun katagal na naghiwalay kayo ni love of your life? 2021 lang po. Ilang taong kayong kasal? 21 years. 21 years. Tapos nag-abroad ka? Nag-abroad po ako kasi umalis po siya sa amin. Hindi na po bumalik ng 2 years. Nawala. Nawala po. Saan napunta? Punta po ng Surigao. And then, pagkatapos po nun, kinausap namin siya ng anak kong panganay na bumalik na lang ako, may problema sa Maynila, pagtulungan namin kaso. Pinipilit niya pong magstay lang doon. Siyempre po, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa 7, dumidedi pa yung maliit. Kaya, po ako na mag-decide na mag-abroad na lang. So ikaw lang pala, naiwan ka ng asawa mo para alagaan yung 7 anak nyo. Na-baby pa yung bunso that time. 8 months pa lang po siya nun. Bakit naman kayo naghiwala? Ba't naman siya umalis? Dahil din po sa hirap ng buhay. Ano ba trabaho niya? Dati po fiberglass, tapos medyo nagkaroon ng mga utang dahil nagkaroon po kami ng anak na may sakit. And naapektuhan yung relationship ninyo dahil doon sa hirap ng buhay. Po, dahil yung anak ko po 3 beses inoperahan, nabaon kami sa utang. Yung 2 taon na wala siya, walang usap-usap yan, walang text. Meron po chat pero nagpapadala po siya 500. Anin ko po sa 7 yun. May dumidi. 500 Pesos a month. a month. 20 ano to? Kailan ito? Nung 2021. Di ba COVID yan? Di ba medyo COVID yan, no? Kasagsagan ng COVID. Oo. So, Hirap po anong nararamdaman mo nung time na yun? Siyempre, di ba, hindi pa normal noon. Tapos, hindi mo kasama yung asawa mo. Walang sobrang hirap pero hindi ko pinakita sa mga anak ko na nahihirapan ako. Pinush ko yung sarili ko na mabuhay sila, mag-aral, at makakain sila ng maayos. Dito po sa puntong ito, napapakita na anumang tamis ng pagsasama o pag-iibigan ay nagkakaroon din ng hangganan. Si Arlene at ang kanyang mister ay nabiyayaan ng ating Panginoon ng 7 anak. Ngunit dahil sa mga pagsubok at kahirapan sa buhay ay nagkahiwalay din sila. Para sa mga kabataang nanonood, tandaan niyo po, ang forever ay pinagtatrabahuhan at pinagsisikapan. Both parties should be willing to make the relationship work. Ang mga jowa nyo, nandyan sa ngayon pero wala kayong kasiguruhan bukas. Matuto kayong magtabi ng pagmamahal sa inyong mga sarili upang kayo ay makaahon, magkawalay man kayo. At yung tanging paraan lang na naisip mo at that time ay mag-abroad. Yun na lang po. So saan ka nagpunta?
Sa Saudi noon po, nung 2022, bilang DH po. Gaano ka katagal sa Saudi na 2 years po nagtrabaho? akong nagtrabaho doon. Okay. Lahat po ng sahod ko pinadala ko agad. Una sa pamilya ko, sa mga anak ko. Magkano yung sahod mo noon? 22,000 po. Lahat yon, buong Lahat. 22,000, Wala walang akong natitira sa'yo. Wala. Hindi ka nagdi-day off, wala. Lahat, papadala mo lahat sa mga anak mo. Inisip mag-day off kasi ang isip ko, sa mga anak ko lang nakapokus. Kamusta yung pagtatrabaho mo sa Saudi noon? Okay naman, natapos mo yung kontrata mo. And bumalik na siya dito sa Cheloy. Nung nasa abroad pa po ako, pabalik na ako dito, ilang buwan na lang po nagtatagal, inisip ko po, kung magtatagal ako dito sa Pinas, na mahihirapan ako ulit dahil nag-aaral sila lahat. Tas college na rin po yung isa. Kaya inisip ko po, habang nasa Pinas sa Saudi ako, nag-apply po ako ulit. Naghanap po ako sa isang online na hindi ko inaasahan na ganyan pala yung mga... Anong online yan? Anong online? Cleaning hospitality po. Online ano? YouTube? Ano? Saan ka na? Facebook? Facebook po. Facebook? Sa Facebook niya Oo. nakita. Anong nakita mo doon? Online po na working cleaning company. Cleaning company. And bakit ka na-attract sa cleaning company? Kasi po, may isa po ako, nakachat ko po yung nag-post and then tinanong ko po siya kung maganda. Kasi sabi ko po na mas maganda yung mag-cleaners na lang kaysa sa loob ng bahay kasi mas hindi pagod, hindi mabigat. Stay out kayo, hindi kayo nakatira doon sa... Oo. Siya tuwing Friday daw po. Saan na daw kayo pupunta? As cleaners? Qatar, Sa Qatar. Qatar, sa Doha. Doha. Oo. So, mayroong sinabing sweldo naman. Meron po, 1.6. And then sabi daw po niya, may Magkano yun in peso? Oo, magkano in peso yun? 25. 25,000. So, nung narinig mo to, nakita mo sa Facebook, very attracted ka, no? Na, ano. At saka, tinawagan niya po ako. Tumawag po sila sa akin. Okay. Habang nasa Saudi po ako. Tumawag po siya. So na-access mo sila sa Saudi? Nagpe-prepare ka para pag balik mo dito, alis ka ulit, layas ka ulit kasi hindi pwedeng mabakante ka, wala kang trabaho. Okay. And then, anong nangyari? Okay naman yung naging usapan ninyo. Anong sabi sa'yo? Pagdating ko po dito, na-finish contract na po ako doon. Sinabi ko po, magpapahinga lang po ako kahit mga 1 buwan. Kasi para makasama ko yung mga anak ko. Nagpahinga pa lang po ko ng one week. Tinawagan po nila, kailangan ko daw po mag-payment ng 10,000 para daw po sa medical. Okay. Okay. Nagbayad ka. Nagbayad po ako automatic cash na binigay ko po sa isang tao. Okay. Sino tong tao na to? Kilala mo din? Opo. Ano, kapitbahay mo? O? Hindi po, nasa Quezon po siya. First time ko rin po siya doon ma-meet. Siya po ay inutusan lang din po ng tao na So pinuntahan ka sa Pampanga? Ako po yung lumuwas po ng Maynila para ibigay yung Sa Maynila kayo nagkita. ano na po ako dun sa, kumakagat na rin po ako dun sa alok nila dahil ang iniisip ko maganda, may overtime daw. Tsaka pwede daw po kami makapag, extra sakaling may, kami day off. Okay. And then, nag-medical ka. Nag-medical na po ako. O pagkatapos nun, Tapos ko pong mag-medical, hiningihan po ako ulit ng another 30K. 30K. Para saan Para naman daw yung po sa 30K? ticket. Eh di, Sa ticket. di ka nagtaka kasi syempre, second time mo na to. Yung first time mo, wala kang binayarang Wala. ticket, wala kang binayarang ganito. Itong pangalawa, di ka nagtaka na pinagbabayad ka ng mga ganito. O, tinanong ko po siya, parang yata. Sabi niya, ate, pag mga skilled ang ina-applyan mo, kailangan mo talaga maglabas ng pera. Ganun po ba? Kasi Pag, yung skilled daw. Skilled workers. O mga kababayan, hindi totoo yan. Inunahan mo na sa Chelo eh. Baka mamaya. Ngayon Pero pala sige, sabihin mo kwento. na. Ano yung policy? Pag skilled worker, baka kailangan mo magbayad agad? Well, depende yan, Sec Cheloy. Unang-una, may mga bansa na bawal talaga yung collection ng placement fee. Andiyan ang Europa, ang Japan, ang mga bansa like America. At doon naman sa mga bansa na inaalaw, hindi pwedeng lumampas sa 1 buwan na sweldo. So sabi mo kanina, kung 25,000 lang ang sweldo, dapat hanggang 25. Pero
para sa mga kababayan natin dyan sa Qatar na nakikinig sa atin ngayon. Naku po, alam nyo po, ang DMW may announcement tungkol sa Qatar. No placement fee na bansa ang Qatar. So, dito pa lang, Sec Cheloy, talagang medyo umiinit-init na yung ulo ko, kababayan natin, pag pinagbabayad sila, especially yung mga pupunta na, kunwari daw ng Qatar, pag pinagbayad sila kahit piso, naku, magduda na sila. Isumbong sa DMW. Pumunta na doon. Naku, ayaw ni Kasi OIC walang Hans yun. bayad. Ulitin natin yan, walang bayad. Walang bayad na para placement fee. makapagtrabaho sa Qatar. Qatar, wala. Wala pong placement fee. Alam mo, Sec Cheloy, Kahit medical. oo. Alam mo yung, ang medical, hindi ganyan kamahal, Sec Cheloy. Kasi syempre, i-check mo pa kung okay ka nga talaga, kung fit to work. Ang alam ko, yung medical is between 500 pesos to 3,000. Depende kung may makikita pa sa yung mga findings. Pero, dun sa ating mga domestic workers, hindi sila nagbabayad ng medical. For the skilled workers, nagbabayad sila ng medical, pero hindi 10,000 pesos. 10,000 po yun. Oo, saka hindi to binabayad sa hindi yung clinic. Yung mismong OFW pupunta sa isang accredited clinic at magbabayad ng medical, bibigyan sila ng OR. So, talagang dito medyo marami na tayo. Shit, oo. Maraming red flags na yung iyong application dito supposed to be sa 30,000, Sec? Yes po, inulog ko po sa Palawan kasi po nasa Pampanga po ako nun. Nagpapakita po talaga na marami pa rin sa mundo ang walang puso at kaluluwa. Pag nakakita ng pagkakataon ay lolokohin at lolokohin ang kapwa. Hindi na inalintan na kaya nagpupumilt na makapangibang bansa ay para maibsan ang hirap ng pamilya. Ngunit manhin po ang mga manlulokong ito. Ang gusto lang po niyan ay makakuha ng mas maraming pera sa kanilang kawawang tinatarget na biktima. Pero, di ba sabi mo, lahat ng pera mo, pinadala mo Pinadala ko po sa pamilya mo. Opo. Di ba? So, saan mo kinuha? Inutang ko po sa kumari ko. So, inutang mo yung 10,000, inutang mo rin yung 30. 40 yung na. 40 na, oo. Kasi hingi na naman po sila ng another bayad. O natapos na ba doon ang babayaran mo daw? Hindi pa po. Naku, hindi pa. Ano ba yung... Tumawag sila ulit. Pagbigay ko po ng September ng nagbigay po ako ng 30. Oo. Pagka October po, himingi na naman po sila ulit ng another 25,000. Para saan naman? daw ito? Ano ba Para to? saan Kasi naman? daw po yung ticket daw po tumataas. Sabi ko, Akala ko Talaga? Akala ko nakabili na sila ng ticket doon sa 30,000. Nag-antay pa pala. Ang sabi daw po kasi yung ticket daw po tumatas. Akala ko po ba, ang sabi nyo, yung ticket sa inyo, bakit parang sa amin yata yung nagiging gastos lahat? Yes. Tapos sabi niya, hindi kasi ganito yan. Sabi niya, pagdating naman dito sa ibang bansa, ibabalik naman namin after 1 month, ibabalik namin yung 40K na binayad mo sa ticket. Sabi ko, ganun po ba? Pakisure lang po kasi utang lang tong binibigay ko sa inyo. Inutang mo na naman tong Inutang 25,000. ko na naman po. Tapos yung asawa ko po na nasa, yung dati, nagbigay po siya sa akin ng 20 para pang dagdag. Kahit po sa paano, 40. tumulong. At least tumulong naman siya. Oo. Tapos binigay ko po ulit yung 25. And then pagka October 28 na naman, ang hingi na naman daw po para mabuo daw po yung 70,000. Teka, meron pa ulit. Opo. O, ilan naman to? 7,000 po. Hinulog ko na naman po ulit ng pagka. Ay, hirapan na ako mag-math. Oo Magkano na to? Magkano na yung total na binayaran mo sa kanila? Total po is 72,000 po. Lahat-lahat na yan. Opo. So, ano nangyari nung nakabayad ka na ng Yun 72,000? na po, inayos naman po niya, nakalipad naman po ako. Pagdating naman po doon sa Qatar, nagtrabaho po ako agad. Pagkatrabaho ko po, mga 1 linggo po ako doon, humingi na naman po siya ng pera. Ang sabi daw po niya, kung pwede ko daw po siyang hanapan ng pera dahil emergency, may kailangan daw po siyang ibabalik naman daw po, isabay sa sahod ko. Kumuha na naman ng pera. Another 30,000 na naman po. Saan mo naman nakuha yan? So, sino ba to? Hiniram ko lang Sino, po sa isang- sino to yung una mo pa rin nakausap? Yes. Na taga Siya Quezon? mismo. So, anong pangalan nito? Siya po si Mary po. Mary. Oo. So, ngayon, magkano na total? 100,000 po lahat ang nakuha niya sa akin. Okay. Lahat yan utang. Yes po.
Hanggang ngayon, utang? Yes po. Pero nakapagtrabaho ka naman. Wala pa po kasi naghihintay po ako ulit na makapag-apply ulit, mag-a-abroad para You mean, po sa mga hindi, nung nando ka sa Qatar, umuwi ka agad? Hindi na po ako nagpatagal nung nalaman ko po yung mga kasama ko doon. 4 months na po silang walang sahod. Yung dalawa po, Yung mga nandoon, hindi rin sumasahod. hindi po sila uma-action. Sabi ko, dapat in-action na nyo na para hindi na tayo dumami. Paano ka nakauwi? Humingi po ako ng tulong sa isang kaibigan ko. Binigay niya po yung number ng embassy. Okay, tapos in-assist na kayo Agad. no ating ano Tapos doon. nung tinawagan ko po yung embassy, sinabi nila, umalis ka na dyan. Kasi kung hindi ka rin naalis dyan, kakasuhan ka rin nila ng runaway. Kaya ano po ako ng way na makaalis po ako agad sa bahay na yun. Anong bahay? Hindi siya, akala ko Hindi po kumpanya siya para na lang po clinic. siyang Majilis kung tawagin sa ibang bansa. Anong Ano yung Majulis? Majulis? Para po mga pahingahan nila yung dasal or ipon-ipon, meeting ba, pinagmimitingan ng mga Arabo, ganun. Parang Majilis kung tawagin. meeting area. Yes po. So doon kayo natutulog, doon kayo po kami kumaka? natutulog. Hindi siya accommodation. Isang bahay lang po. So ilang kayong Pinoy doon? Bali, 7 po kami nandoon. Una Okay. po kung nag-action na umalis, doon na po nagka-booking nung umaksyon na ako. Okay. Makikita naman po natin sa mga kasagutan ni Ate Arlene na maayos ang kanyang mga katanungan dun sa mga taong nanloko sa kanya. Minsan po ay talagang nananalo ang pagnanasa na makapagbigay ng magandang kinabukasan sa pamilya kung kaya ay nabibiktima pa rin ang kagaya ni ate. Dahil sa masidhing pagnanasa na mapatapos ng pag-aaral, ang mga anak ay pikit mata at kapit sa patalim siyang paulit-ulit na nagbabayad. Ngunit ang lahat ay may hangganan. Masasabi nating level-headed pa din si Ate Arlene sapagkat kumilos agad siya nang nalaman niya ang maraming impormasyong itinago sa kanya sa kanyang pagdating sa Qatar. Nagpapakita po ito ng katatagan at katapangan. Tapos ngayon, nandito ka, may utang ka na 100, Yes po, hindi sinisingil ko ka. na babayaran. Hindi ka na ba? Anong naiisip mo ngayon? Sobrang hirap yung problema ko na dagdagan. Ang hirap. So ngayon wala kang trabaho. Yung asawa mo, Papadala naman. nagpapadala pa rin naman siya. Kasi nakiusap po ako sa kanya. Pero hindi na kayo together. Hindi na kayo together. Parang dahil may mga anak siya, no? May mga anak siya sa'yo, tumutulong siya. Yes po. May pinapadala siya every month? Yes po, Magkan- 30. 30,000. Binabayaran din po niya yung utang na inutang din niya na para sa akin pang placement fee. At least tumutulong naman siya. Willing naman po siya kami tulungan. Pero hindi na siya babalik sa inyo. Ayaw na daw po niya umuwi sa Pinas. Nag-abroad siya. Opo, nag-abroad na lang po siya kasi nga po, yung nag-abroad po ako, nag-abroad na rin po siya. Saan siya nag-abroad? Nasa Saudi po siya ngayon. Fiberglass. Oo. Mm. Kaya siya nakakapadala ng pera para sa mga anak niya ngayon. Pero, separated kayo. Opo. And, ngayon, anong balak mo? Gusto mo pa rin mag-abroad? Yeah. Hahabulin mo ba to? Gusto ko pong habulin yung na to kasi po, ang laking pera na ilabas sa kanya. Imbis para sa mga anak ko na lang, napunta pa sa kanya. So, kumusta kayo? Kumusta yung mga bata? Alam naman nila nahirapan kami, pero nag-aaral din po sila, minsan kahit walang baon. Lahat sila nag-aaral, no? Yes po, 7. Ano yung panganay mo? Ilang taon na? 21 po. Nasa college? Yung panganay ko po, nag-stop siya ng trabaho. Ng school kasi gusto niya tumulong sa amin. So, nagtatrabaho siya ngayon. Nasa Rizal po. So, Yusek, sa mga ganitong klase, her story is not, hindi naman siya, hindi naman unique yung story na talagang maraming OFW na nabibiktima. Ang dami ng ganyang kaso. So, sa DMW, ano yung mga ginagawa natin para sa mga kaso ni Arlene? Well, una-una, Sec, tinutulungan natin sila together with the NBI na mag-file ng kaso laban sa mga illegal recruiters. And
Actually, hindi tayo tumitigil, Sec, i-remind yung ating mga kababayan. Please, wag po kayo maniniwala sa mga online recruitment at nagbabayad, Sec, ng pera. May iba pa nga, Sec, Gcash pa eh. I-text ka na i-Gcash, di ba? May mga ganyan. And actually, Arlene, kami sa DMW, tinitingnan din namin yung Facebook. Marami kaming dina-down, Sec, na mga posts, no? Pero hindi rin talaga sila tumitigil. I think alam ni Arlene yan, no? Marami sa Facebook na gano'n, no? So, ang gusto nating paalam sa ating mga kababayan, please, kung gusto nyo po mag-apply ng trabaho, kung malapit po kayo sa DMW office or sa regional offices natin, please bisitahin nyo po kami at kami na po magsasabi sa inyo kung saan maganda mag-apply. Pero meron din po tayo sa ating website na listahan. Real-time po ito. Na listahan ng mga lehitimong licensed recruitment agency, Sec. Nandoon ang address. Alam mo, meron nga sa recruitment rules natin na dapat doon lang mismo sa opisina ng recruitment agency nangyayari ang pag-i-interview, kung sakasakaling may babayaran doon. Kasi kailangan yung resibo ng recruitment agency ang maibigay sa inyo. So dito, nakikita natin, hindi nga taga-Pilipinas nung kumuha sa inyo ng pera? Taga-Pilipinas ba? Taga-Quezon daw. Po siya. Pero hindi siya nandito ngayon. Wala na sa Qatar po siya. O, yan. Kaya talagang ang announcement natin sa ating mga kababayan, huwag po kayong basta-basta maniniwala sa mga Facebook na mga post. Paulit-ulit namin to sasabihin kasi ayaw po natin na mangyari, yung nangyari kay Arlene na umutang pa, kailangan na nga ng pera, umutang pa para magtrabaho abroad. Diba? Oo. Arlene, gusto mo ba magtrabaho pa? O gusto abroad o gusto mo dito kung pwede namang magtrabaho ka dito, di ba? Gusto mo ba yon? Kung dito po kasi hindi po sapat sa mga anak ko. Pero mas gustuin ko po sa abroad. Kasi gusto ko po kasi lahat sila makatapos. Gusto daw niya sa abroad. Sec, isa pa yan sa pwedeng itulong ng DMW, no? Actually, tinawagan na natin yung Recruitment Agency Association, no? Meron tayo, di ba marami yan, no? Meron silang asosasyon. At meron tayong mga new market, Sec. Good news to para sa ating mga kababayan. New market sa Europe. At isa dyan yung Hungary na nag-hire ng mga factory workers. So, tinawagan natin at sabi, pumunta lang si Arlene sa opisina at mag-interview. At mga kababayan, ang Hungary, no placement fee. Walang gagastusin. Wala na siyang 100,000 na gagastusin para makarating sa Walang babayaran. Okay ba yon, Arlene? Sobrang okay po. Pag pumunta kami ng Hungary at natanggap ka doon, kikitain ka namin? Pwedeng Oo, pag pumunta doon, kung kunwari pupunta doon sa presidente, mag-feel ko. Oo! Magiging special guest natin si Annalyn. Teka Si muna. Arlene pala. Arlene, iwalay na kayo ng asawa mo. Iwalay na. Pagpunta mo ng Hungary, wag ka jojowa-jowa. Kailangan trabaho agad, baka mamaya. Oo. Ano Hindi nga ako nagjowa sa Saudi kasi yung priority ko, mga anak ko malalaki na, hindi ko na kailangan. Very good. Very good. Pito yan, pitong pag-aaralin, no? Gusto mo makatapos silang lahat? Lahat po. Anong mga pangarap nung mga anak mo? Just to, Anak to ko know. pong ngayon college, kumukuha po siya ng business ad. Okay. Tapos po siya ng criminology, pinagsabay niya po. Kasi Wow. para daw po may matulong din daw po sa allowance niya. 'Di ba yung maganda yung pagpapalaki mo, Arlene, sa mga anak Tsaka mo. bahay at lang sila school. Very good. Tanungin na natin, Sec, bakit mo ginawa lahat to, Arlene? Itong pag-a-apply, pakikipagsapalaran, pagpunta sa ibang bansa, para saan? Kasi po yung mga anak ko, nakikita kong tinutulungan nila ako. Gusto ko rin silang tulungan. Nagtutulungan po kami ng mga anak ko. Wow. All for Love. love. Maraming salamat, Arlene. Thank you. Sec Cheloy. Nagpapakita po ang yugto na iyan ng video na magkaroon man ng maraming pagsubok gaya ng pagiging biktima ng malademonyong recruiter. Nandito pa rin ang ating pamahalaan na palaging handang sumuporta. Ipagdasal po natin na maging ligtas si Ate Arlene sa kanyang bagong mapapasukan bilang kasambahay sa Europa. Sa ganitong paraan, ay ipanalangin nating makatapos ang kanyang mga anak sa pag-aaral. Magkabalikan man silang mag-asawa, Diyos at oras lang po ang makakaalam.
Ang ating pamahalaan sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., katulong ang Department of Migrant Workers, at iba pang mga sangay ng pamahalaan ay nagtutulong-tulong upang mapangalagaan at masiguro na ang mga pangarap ng ating mga kababayan ay matutupad. Sana po ay nagustuhan ninyo ang ating mga komentaryo sa kwento ng ating kababayan na OFW na si Ate Arilyn. Hanggang sa susunod po, wina po ito ng Splat Communications. Stay safe. Wina out. Bye.